Sama-sama tayong magiging Saksi! Igan, bago sa saksi, isang lalaking Chinese na dati nagtatrabaho sa Pogo ang dinukot sa Batangas. Ang mga dumukot mga kapwa raw nitong Chino. Saksi, si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Isang itim na SUV ang nakunang mabilis na umalis sa Santo Tomas City, Batangas. Dito umano isinakay ang 38 anyos na lalaking Chinese national ng dukuti ng 4 ding Chino. Base sa investigasyon ng pulisya, naglalakad ang biktima patungo sa kanyang sasakyan mula sa inuupahang bahay ng kaibigan. Pauwi na raw sana siya sa Tanawan City ng dukuti ng umano'y mga kapwa Chinese. Titingnan natin yung circumstances. So, yung biktima lang po talaga ang akay ng mga kumuha based sa aming mga initial na findings. Since itong biktima ay dati pong nagtatrabaho sa Pogo, engaging po sila sa paglalaro ng online gambling sa casino. Ipinagbigay alam ng kaibigan ng biktima ang nangyari sa Pinay na live-in partner ng biktima na agad namang nag-report sa pulisya. Patuloy ang investigasyon. Sinisikap pa naming makuhanan ng pahayag ang kinakasama ng biktima, gayon din ang pamilya nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang inyong saksi. Malakas na buhos ng ulan ang naranasan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. At ayon sa Pag-asa, magtutuloy-tuloy pa ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Saksi, si Jamie Santos. Bumuhos ang malakas na ulan sa Batangas City kaninang umaga. Ganito rin ang naranasan sa ilang lugar sa Batangas. Ayon sa Pag-asa, dulot ito ng localized thunderstorms. Bumagsak naman ang lona ng isang car wash sa lakas ng buhos ng ulan at hangin sa Camarin North, Caloocan. Umabot hanggang gutter deep ang baha pero mas mataas pa sa may Sialito, Zabarte. Dahilan para mapaatras ang mga sasakyan. Ang resulta, matinding traffic. Sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City, biglang tumaas ang tubig sa ilog kaya nasira ang isang tulay. Sa Maynila, biglang buhos din ang ulan. Papunta po kami ng school ngayon po, bigla po nabus yung ulan. Hindi po kasi kami ready. Ang mga nakamotor na inabutan ng malakas na ulan sa Commonwealth Avenue, sumilong na lang sa mga flyover at ginagawang MRT station. Umabot naman ng gutter deep ang baha sa ilang bahagi ng Aurora Boulevard sa Quezon City pasado alas 3 ng hapon. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulang naranasan kanina sa Metro Manila ay dahil sa habagat na nagdala rin ng mga pag-ulan maging sa bahagi ng Visayas. Wala naman daw sama ng panahon na binabantayan sa ngayon. Yung na-experience po natin sa ngayon is weak southwest monsoon. So yung nature po ng mga paulan natin, mga paminsan-minsan po ng mga light to moderate rains at nagkakaroon din tayo ng mga thunderstorms. Asahan na raw ang buong linggong pag-ulan. Ina-expect pa rin natin na simula po bukas, Thursday hanggang sa possibly Saturday, magkakaroon pa rin tayo ng epekto ng habagat at pinaka-affected pa rin po itong western sections ng Luzon and Visayas. At yung mga paulan natin maaaring mag-peak po pagsapit po ng Friday kung saan minsan lumalakas talaga yung paulan. Kaya naman daw patuloy na magbantay sa kanilang thunderstorm and heavy rainfall advisory. Mainam na raw kasing maging alerto, mag-ingat at alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin kung may thunderstorm. Kapag nalaman nila na mayroong thunderstorm po sa kanilang lugar, make sure po na i-turn off yung kanilang mga appliances, lalo na lumapit dun sa mga linya po ng kuryente. Tapos hindi rin natin ina-advise na sisilong sila dun sa mga matataas like mga puno dahil possible po silang tamaan din ng kidlat doon. Napakalaking peligro raw kasi kapag tinamaan ng kidlat ang isang tao. Kapag kunwari nasa may plane ka, tapos ikaw lang yung parang natitirang mataas na lugar doon, you make sure na naka-crouch ka, tapos yung contact mo dun sa lupa is as minimum as possible. So yung minsan nakatikdi ka, tapos parang naka-crouch ka, tapos parang naka-ganon yung kamay mo, para at least hindi ka direktang tatamaan talaga. Kapag kunwari nakindatan ka man, at least mag-flow directly dun sa ground. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Kinumpis ka sa isang mall ang nasa 20 milyong pisong halaga ng Pinekeng branded luggage. Ang nagreklamo, mismong kumpanya ng mga naturang produkto.
Saksi si John Consulta. Exclusive! Bit-bit ang search warrant. Pinasok ng Intellectual Property Rights Division ng NBI ang isang mall sa lungsod ng San Juan. Sige lang. Di ba paniwanag namin sa'yo, hindi ko naman namin na-arrestuin ha. Ito, hindi ka namin nagpapapagod ng search warrant. Inisip ka ng 46. Tumambad sa operating team ang naglalaki ang mga mamahaling branded na luggages. May mga nagtangkang itakas sa ilang maleta, pero naharang din ng mga nakabantay na NBI agents. Ayon sa NBI, lumapit sa kanila ang kumpanya ng branded luggage at bags para ireklamo ang umunoy lantarang pagbebenta ng kanilang mga pinekeng produkto. Nag-conduct tayo ng investigation, surveillance, test buy at doon nga natin na kumpirma na may mga ilang establishment dito sa mall sa San Juan na nagbebenta ng mga peking produkto nitong nagreklamo. Bukod sa pagbebenta sa mall, inilalako rin daw online ang mga naturang branded na mga maleta. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 200 counterfeit branded luggages ang nakumpiska sa 6 na stalls na nagkakahalaga ng higit kumulang 20 milyong piso. Baka peke po talaga to? Ano ba to? Opo, mga replica po. Pinapaubos lang po yan. Kasi alam namin na bawal na nga. Itong mga bag na to, after na ma-filean, magka-file tayo ng motion for destruction para masira itong mga nakumpiska. Dahil sa mga peke itong produktong to, hindi ito nagbabayad ng tamang buwis sa ating gobyerno. Gusto rin natin protektahan itong mga lehitimong kumpanya na nagmamayari nitong mga luxury brand. Sinisikap pa rin namin kunin ng pahayag ang mga may-ari ng mga establishmentong ni-raid na naharap sa kasong paglabag sa RA 8293 o Trademark Infringement Law. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Kasunod na executive session ng Senado, isa sa pinuna ni Senadora Risa Hontiveros ang salin ni Bamban Mayor Alice Guo at ang magkaibang halaga ng assets na idineklara para sa 2022. Sa sulat naman ng alkalde sa Senado, iginit niyang hindi niya nanay, si Lin Wenyi. Saksi, si Ma'am Gonzales. Ano ang pagkakaugnay ni Lin Wenyi kay Bamban Mayor Alice Guo? Unang naungkat ang pangalan niyan sa mga dokumentong inilabas ni Senador Win Gatchalian tungkol sa mga negosyong pag-aari ng pamilya ng alkalde. Personal analysis ko, baka ito yung biological mother niya. Pero giit ngayon ni Guo, kinakasama at business partner ng kanyang ama si Lin Wenyi. Totoong tao raw si Amelia Lial at siya anya ang tunay niyang ina. Sabi ni Guo, masakit isipin na tinatawag siyang espiya ng China na haka-haka lang daw at walang basihan. Nilalaman ito ng sulat ni Guo sa Committee on Women and Children ng Senado ngayong may executive session ito tungkol sa mga kaso ng human trafficking at cyber fraud ng mga pogo sa bansa. Naroon ng PNP, NBI, Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Security Council. Panawagan ni Hontiveros sa NSC, iangat ang usapin ng pogo kay Pangulong Bongbong Marcos. Isang naging paksa din sa isang exclusive na unang bahagi ng executive session ay yung isinasagawang link analysis ng ISAF tungkol sa POGO at iba't ibang mga sentro ng kapangyarihan o yaman dito sa ating bayan. Ang executive naman ay pwede ding umaksyon kung si Presidente mismo ay magsabit na paalisin na natin ang POGO sa Pilipinas sa loob ng kung ilang buwan. Pwede nang magsimulang mangyari yun eh. Hindi imbitado si Mayor Guo sa executive session dahil pawang intel agencies lang ito. Pero sumulat ang mayora kay Hontiveros na sumasagot sa iba't ibang issue kagaya ng mga iligal na aktibidad umano ng pamilya niya. Giit ni Guo, walang kinalaman sa pogo ang kanyang ama na may negosyo sa Pilipinas at sa ibang bansa. Madalas daw itong naglalakbay para alagaan ang kanyang mga negosyo. Muli ring itinanggi ng alkalde na protektor siya ng mga pogo. Gayunman, tingin ni Senadora Risa Hontiveros, I'm more confident na talagang magiging mabigat at solido yung mga kasong inihain na at maaring ihain pa ng iba't ibang mga ahensya ng executive ng ating gobyerno. Kasama sa sinisilip ng Anti-Money Laundering Council ang posibleng iligal na kita ng pogo sa Bamban. Isa sa tatalakayin ang dating kumpanya ni Guo na Baofu Land Development Incorporated na may-ari ng Zhunyuan Complex kung nasaan ang pogo.
Dalawa sa incorporator ng kumpanya ang iniimbestigahan ngayon sa pinakamalaking money laundering case sa kasaysayan ng Singapore na nagkakahalaga ng 2.8 billion Singapore dollars. Maiisip tuloy, teka, ang laki din ng sinasabing halaga ng kabuang Zhunyuan complex na yan. Paano nakapasok at nakaikot sa ating ekonomiya kung walang malinaw na sources sina Mayor Alice Guo at kanyang mga kasosyo. So, it's a very reasonable suspicion na kailangan naming imbestigahan. Ang pera ba para dyan ay galing sa money laundering. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, 286 million pesos ang idineklarang assets ni Guo sa SALN na isinumite niya as of July 1, 2022. Pero naghain ang kanyang mga abogado ng SALN na as of June 30, 2022 na ang nakalagay na assets mahigit 429 million pesos. Paliwanag noon ni Guo, hindi siya marunong maghain ng SALN dahil first time niya, kaya nag-amend siya ng SALN. Yung pagtanggal ng mga 7 real assets, land properties mula dun sa unang SALN of 2022 papunta dun sa pangalawang SALN of 2022, one day apart lang. Yung pagtanggal sa mga business interests dun sa pangalawang isinumiteng 2022 SALN, talagang pwedeng lumabas na paglabag dun sa obligasyon naming lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na magbigay ng kompleto at totoong statement of assets, liabilities, and net worth. Sa kanyang sulat sa Senado, sinabi ni Guo na mga lehitimong negosyo ang pangunahing pinagkukunan niya ng kita. Bago pa man daw magsimula ang pagtatayo ng mga gusali ng Baofu, ibinenta na raw niya ang kanyang parte. Muli rin niyang iginiit na hindi niya alam na may kasong money laundering ang ilan sa naging business partners niya. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Pinakamataas sa loob ng 6 na buwan ang 3.9% inflation rate na naitala nitong Mayo. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Saksi si Bernadette Reyes. Bigas at LPG. Mataas ang mga ito sa mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Pero ano ang ambag nila sa pagsipa muli ng inflation rate sa bansa? Nitong Mayo, 3.9% ang bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo. Pinakamataas sa loob ng 6 na buwan ayon sa Philippine Statistics Authority. This is fastest since the November 2023 reading of 4.1%. Sa Bangsamoro, pinakamabilis ang inflation. Pinakamabagal sa Ilocos Region. Pinakaramdamang pagmahal ng mga pangunahing bilihin at bills sa pinakamahihirap o bottom 30% household. Nako, sobrang gipit ng gastusin ngayon. Hirap mag-budget. Ayun, yung sa kuryente ito, may disconnection kami. Ang lakas ng tinaas ng kuryente ngayon. Ang LPG nagmahal ng 9% noong Mayo. Kabilang ito sa mga gas and other fuel na gaya ng gasto sa pabahay, tubig at kuryente ay nagpabilis sa inflation noong isang buwan. Imported kasi ang LPG. Wala tayong kontrol sa international price nito. At wala raw katiyakang magmumura yan sa international market sa mga susunod na taon. Sa Asia Clean Energy Forum, natalakay na sa halip na LPG, energy efficient appliances ang gamitin sa pagluluto para mas makatipid at mas tumagal. Mas konti ang oras gagamitin mo para pagluto ka. And at the same time, safer siya. Suhestyon naman ng Energy Department, automatic o electronic ignition system ang gamitin sa pagluluto para makatipid ng hanggang 50% sa gas. May ambag din sa inflation ng pagkain, bagamat may mga produktong bumababa na ang presyo. Kung may mga produkto at serbisyo na tumataas ang presyo, ayon sa Philippine Statistics Authority, may mga bumababa naman ang presyo kagaya ng harina, mantika at asukal. Ang bigas, bahagyang bumababa rin ang presyo, habang ang isda naman, hindi nagbago ang presyo sa nakalipas na buwan. Ngayong aprobado ng pagbaba ng taripa o buwis sa imported rice sa 15% mula sa 35%, sa tansya ng PSA, bababa ng 6 to 7 pesos kada kilo ang imported na bigas. It would reduce rice inflation, which would in turn reduce the overall inflation given the contribution of rice to the overall inflation, all things being the same. Malaking reduction yan na imposible na hindi yan mararamdaman sa mga imported. At tingin ng Agriculture Department, maaaring sumunod din ang pagbaba ng presyo ng local rice. Dahil dyan, maaari raw bumaba ang kabuuang inflation rate sa hinaharap. There is expectation, of course. Pero ayaw maging kampante ng PSA. Could the May inflation take itong May? Well, we cannot really tell. Kaya hiling ni Jonah, huwag na sanang umalagwa pa ang mga presyo. Hindi na raw niya kasi alam kung paano mapagkakasya ang kanilang budget. Bumaba yung presyo ng bigas,
Ay, hindi ko naman naramdaman, halos ganun pa rin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Dali-dali inilabas sa mga pasahero ang kanilang mga gamit habang umuusok ang bus na yan sa Matnog, Sorsogon. Maya-maya pa tuluyang nagliyab na ang bus na galing Maynila at papunta sana sa Samar. Walang nasaktan sa insidente pero natupok ang ilang gamit. Ayon sa mga pasahero, ilang beses nagpahinga ang driver at ilang beses din umano silang muntik madisgrasya. Kaya nakiusap sila sa driver na ilipat na sila ng bus. Pero nang makarating ang bus sa Matnog, napansin ng mga pasahero na umuusok ang isang upuan. Hindi pa mahanap ang driver pero iimbitahan siya ng BFP para makunan ng pakaya. Para po sa mga thrill seeker, may pasilip sa bagong atraksyong swak sa inyo. Yan ang glass walkway sa isang shrine sa Batangas City. Lakas ng loob ang kailangan para hindi malula sa taas nitong 45 meters at habang 118 meters. Ang salamin ng walkway 3 inches ang kapal. Imported din ang bakal at ilang pampatibay para rito. Ayon sa pamunuan ng Shrine, 2023 nang simulan itong buuin at target buksan sa publiko bago magpasko. Sa pamamagitan ng truck, maingat na inalis ang isang buwaya mula sa kanal sa gilid ng kalsada sa Texas, USA. Saka ito inilagay sa likod ng container truck. 12 talampakan ang haba ng nasagip na alligator. Wala naman nasaktan sa operasyon. SB 19 can only ever go up. Sa unang pagkakataon, nominado sila sa Nickelodeon Kids Choice Awards. Kasama ang P-pop powerhouse sa 5 nominees para sa Favorite Asian Act. May 4 na nominations ang Film hitmaker na si Olivia Rodrigo. At nominado rin sina Bella Poarch at Gordon Cormier. Kasabay naman ang anunsyo ng kanyang bagong single, binahagi ng American singer-songwriter na si Halsey ang pagpagamot niya para sa sakit na lupus. I told myself I'm giving myself 2 more years to be sick. I'm at 30, I'm having a rebirth, and I'm not going to be sick, and I'm going to look super hot and have lots of energy, and I'm just going to get to redo my 20s and my 30s. Igan Long Weekend Advisory, regular holiday sa darating na June 17 na tatapat sa araw ng Lunes. Sa bisa po yan ang Proclamation 579 na inilabas ng Malacanang para bigyang daan ang paggunita sa Idil Adha o ang Feast of Sacrifice. Isa po sa pinakamahalagang pagdiriwang ng Islam. Salamat sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. At ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.